Baba tayo. Doon kayo. Sige. Ayun o, kando si Lola o. Tabi kayo ni Lola.
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Advento. Tampok sa Ebanghelyo sa linggong ito si San Jose. Tinanggap ni San Jose ang kalooban ng Diyos pagkatapos ipaliwanag sa kanya ng anghel ang paglilihi ni Maria. Naway maging bukas ang ating mga kalooban tulad ni Maria at Jose na naging mga instrumento ng Diyos sa kabila ng mga masalanuot na pangyayari sa ating buhay na kadalas ay hinahanapan natin ng kahulugan. Sa pagsisimula po ng ating misa, magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Mga kapatid, pagpatuloy natin ang patuloy paghahanda natin para sa Kapaskuhan, ang pagdiriwang at pag-alala sa binsaning dumating ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, pumili ng isang babae at ng isang lalaki upang maging kaagapay niya at patubay ng ating Panginoon sa Kristo. Upang tayo maging marapat mag-alay ng misang ito ang inilahi ng ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawagin tayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa luwal kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ilang langit, ang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtungan ng Diyos, Cordero ng Ama, ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na
namin na Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kasiyahin mo kami ngayong ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagmamahita ng Anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapalasakit pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, noong sumalakay ang mga hukbo mula sa hilaga, natakot at nagkagulo ang mga Israelita at pati ang pagdamay ng Diyos ay kanilang pinagdudahan. Sa pagkakataong ito, ibinalita ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging ganda na pagliligtas ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasasabi ng Panginoon kay Ahaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroonan ng mga yumao, o sa kaitaasan sa langit." Sumagot si Ahaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ikalawang pagbasa, ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Panginoong Jesus ang katutunan sa mga sinaunang propesiya na laman ng kasulatan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainin nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David. At sa likas na kabanalan ng kanyang Espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kalooban na maging apostol upang ang lahat ng mga bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya ay Emmanuel na buong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina si Jose ay nakatatnan ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at iti pangangalanan mo, Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinagsalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa kultura ng mga Hudyo, mga Israelita, kapag ang babae ay natagpo ang nagdadalang tao at wala pa siyang asawa, siya'y pinarurusahan. Sapagkat hindi na ayon sa kanilang kultura
na magkaroon sila o magdalang tao na hindi pa sila ikinakasal. Kaya ang nangyari, si Jose ay nag-isip na humiwalay ng lihim kay Maria upang huwag mapahiya si Maria o kaya'y maparusahan. Kaya habang ito'y kanyang pinag-iisip-isipan, siya'y nakatulog at si Jose ay pinagpakitaan ng anghel na si Gabriel, ang anghel din na nagpakita kay Maria nang siya'y pagpahayagan at sabihin siya ay pinagpala at pinili ng Diyos upang mag-ina ng kanyang anak. Ngayon, si Jose naman at pinipili upang maging katuwang ni Maria sa pag-aalaga sa anak ng Diyos. Kaya sa kanyang pagtulog, nagkaroon siya ng panaginip at napakita sa kanya ang isang anghel na tinawag na Gabriel. Kaya sabi niya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya nag-iig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari na si Jose ay nakinig, sumunod sa anghel na si Gabriel sapagkat siya ay tunay na mananampalataya at sumasamba sa Diyos at may takot siya sa Diyos. Si Jose ay meron na rin katandaan sa kanyang panahon. Siya ay isang maluwaki o isang karpentero. Siya ay nabubuhay at kilala siya ng kanyang mga kapitbahay at sa kanyang munting pamayanan. Siya ay kilala sapagkat gumagawa siya ng muebles ng mga cabinet at iba pa mga kagamitan sa loob ng kanilang tahanan. Kung kahit doon lagi sila tumatakbo kay Jose. At kilala si Jose sa pagiging matuwid at patuloy na sumusunod, nakikinig sa Diyos. Kaya ang pangyayari ng siya'y pagpakitaan ng anghel, siya'y sumunod na ganoon na lamang sapagkat alam niya na ito'y isang sugo ng Diyos at ito'y isang mensahe ng Diyos para sa kanya. Ang nangyari, siya ang pinili ng Diyos upang maging katuwang Maria at pangalagaan ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, mula sa kanyang pagkasilang sa Bethlehem hanggang sa sila'y tumakbo patungong Ehipto at umuwi patungo sa Nazaret hanggang siya ay matay kasama niya ang ating Panginoong Jesucristo at nakita niya ang kanyang paglapit sa ikatatlong taon ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na nang siya'y magpabinyag sa Ilog Jordan, bininyagan ng kanyang pinsan si Juan Bautista at do'y ipinakilala niya ng sarili at ipinakilala din ni Juan, narito ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tunay nga na ang plano ng Diyos ay nangyari at naging makatotohanan. Kaya nga ito'y isinulat upang laging alalahanin ng mga mananampalataya na ang Kristo'y isinugo upang pagbatiin at magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan, magkaroon ng kapayapaan at magkaroon ng pagkakaisa mismo ng pagmamahalan. Kaya ang ating Panginoong ang patuloy na naging sanhi ng buhay hanggang noon, hanggang ngayon, at hanggang sa wakas ng panahon. Si Jose, sa kanyang kanabuhay o isinulat sa Banal na Biblia ay kukunti lamang, ngunit siya ay naging napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya sapagkat siya ay naging gawaran ng isang ama. Nagkaroon ng kompleto sa tinatawag natin ngayong banal na mag-anak, Jesus, Maria, at Jose. Siya ang nagtanging haligi sa tahanan upang ipakita maging larawan ng sangkatauhan na ang Kristo na isinugo ng Diyos
ay tunay na naging tao. Ang salita ng Diyos ay naging tao at naging nakipabayan sa ating lahat. Si Jose ang naging gawaran ng mga ama, isang ama na masunurin sa Diyos, nakikinig at tumatalima sa Diyos. Ang tiwala ng Diyos ay hindi niya inalis, bagkus ito'y kanyang pinagyaman, pinayabong, pinahalagahan, sapagkat ito'y mula sa Diyos. Alam niya ito'y biyaya ng Diyos para sa kanyang buhay. Hindi na niya pinili ang iba pang pauuhay, kundi ang siya'y mabuhay na kapiling ang anak ng Diyos. Ito ang kanyang panahon. At ito rin ay isang tunay na halimbawa ng isang taong patuloy na nakikinig at tumatalima sa Diyos. Wala na siyang inisip kundi ang Diyos lamang. Nang siya'y pagsabihan ng anghel na si Gabriel na siya ay magiging katuwang ni Maria at huwag siyang matakot sapagkat mula sa kataas-taasan ang kapangyarihang ibinigay at patuloy na pagtalima niya ay ang pagliligtas ng sangkatauhan. Naging kumpleto ang tinawag nating banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. Manalangin tayo sa mapagmahal ng Diyos na sa pamamagitan ni Jose na punong-puno ng pananampalataya, pagsamba sa Diyos, na tumatalim at sumusunod sa kanyang kautusan, ay maging pagpapasakit nawa sa atin na patuloy nating pagsumikapan gaya ni Jose na tayo din ay tumalima sa Diyos, makinig sa Kanya at patuloy na muhay ayon sa Kanyang kalooban. Ngayon, si San Jose ay nagiging huwaran ng lahat ng tao, ng paggawa ng isang asawa o isang ama sa kanyang pamilya. Siya'y huwaran at patuloy nawa itong maging biyaya sa atin at halimbawa sa atin habang tayo'y patuloy na naglalakbay dito sa lupang ibabaw. Mga kapatid, sa pagdating ng Pasko, hindi makompleto kung wala si Jose sa sapsaman. Kaya nawa sa ating pagninilay, sa pagtingin natin sa mga banal na mag-anak na ito, makita natin ang ating sarili sa kanila. Anak, ina, ama, ang banal na pamilya ng Diyos, naging tunay na halimbawa ng pananampalatayang Kristiyano. Sa buhay natin sa panahon na ito, makita nawa natin ang kapayapan ng ating buhay. Tayo man ay maliit, malaki, makapangyarihan man, mayaman, tayo ay lahat mahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang pagmamahal sa katauhan. Hindi niya pinili, bagkus pinagpaliban pa niya na siya ay anak ng Diyos at ipikilanang siya ay kaibigan sa isang kamag-anak, sa isang anak ng Diyos na sumusunod at tumatalima lamang sa gugustuhan ng Ama sa kalangitan. Ganun din po sana ang ating buhay sa ating patuloy na paglalakbay na yan, makita natin ang kahalagan ng ating pamilya at ng Diyos na gumagabay sa atin. At ito naway maging inspirasyon natin sa paglalakbay na ito, lakas ng pananampalataya upang magampanan natin ang lahat ng kalooban niya dito sa lupa para ng sa langit. Tumayo tayong lahat ngayon mga kapatid, sabay-sabay natin ipahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos mga makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isa anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkaroon siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ibinako sa krus, nawakay, pinilipin, nanakot sa kinalaman ng mga iman, nang may nagmang araw ng kabuhay na paguli, umakyat sa langit, nalulundok sa kanan ng Diyos Ama mga pamilya. Doon ang mula ang parito sa lupon, sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ng po sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli na
namatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama, kaysa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at mga lalaking relihiyoso, tulad ni San Jose, nasalamin nawa sa kanila ang makaamang pangangalaga, manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, tulad ni San Jose, magkaroon nawa sila ng matalas na pag-unawa at pagpapasiya sa plano ng Diyos na makikita sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Para sa mga ama ng tahanan, maipadama nawa nila ang natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Para sa ating lahat, tulad ni San Jose, magkaroon nawa tayo ng pananalig sa kagustuhan ng Diyos para sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isangan rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni Alberto Chantenco and family, Alan Chantenco and family, Angelita Sapungan and family, Arlene Macalino and family, Alma Castillo and family, Angelito Chantenco and family, para sa wedding anniversary ni Leonardo at Iluminada Chantenco, sa mabilisang paggaling ni Angelito Eder, Marian Jose, at para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Jerome Agudo, Father Chito Vicente, Adelaida Pangan, Marlon Domingo, Dato Umandam, Rogelio Umandam, at Mr. and Mrs. Antonio Quiyam. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Diyos naming Ama, tulungan mo kami magbuklod bilang isang pamilya. Tulungan mo kami masundan ang pananampalataya ni San Jose upang masalamin sa aming pamumuhay ang iyong kalooban. Hinihilig namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pagsiyo po ang
Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin nilikha, ang mga alin namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin mo nawa sa paglupong ng banal na Espiritu na pumusko sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Suwain niyo ang Panginoon At sundin niyo. itaasan niyo sa inyong puso at tila. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinalabikan ng mahalaga ng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nalalabig at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nabumunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal ikaw ang magbukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng Espiritu. Gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yung niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman natapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis, unika niya, pinasalamatan, iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad, sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kanis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin
namin ngayon ang pag-alala sa pagmamatay at huling pagkabuhay ng anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Obispo at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang magkakaisang loob, mga kapatid, ang panalangin tinuro na ating Panginoong Heso Kristo. Yan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayan ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kristo inyong kapayapaan. Narito si Kristo ang kordero ng Diyos na ganis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat ngayong nalayayahan sa kanyang banal na tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Ang gabing ito ay para sa mga kabataan, sabay-sabay na nagpapakilala sa mundo, kinikilala ang mundo, at patuloy na nagsusumikap upang magkaroon ng pagkakakilanlan. Ang gabing ito ay para sa mga murang isip na may kakaibang talino at kalakasan sa kabila ng kanilang iniindang kahinaan. Ang gabi ito ay para sa mga batang nakikipagpatintero sa buhay na walang takot mataya o mahanting ng kalaban. Sa halip ay tatakbo ng mas matulin dala ang pag-asang sa susunod na laro may pananalo nila ang laban. Ang gabi ito ay para sa inyo mga kabataan. Naway patuloy ninyong ibahagi ang inyong mga matatamis na ngiti at masasayang halakhak sa kabila ng inyong pagkahingal sa paghahabol sa mundong nagmamadali. Palakpakan po natin ang mga kabataan. Kasi, kabataan sila. Ako na nag-teacher, ikaw dito ako. Palakpakan po muli. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa mga nakaisa na magsuot ng kulay gray ngayong gabi. Bukas po ay gabi ng mga volunteers. Aanyayahan ko ba mo? At inaanyayahan din po kayo na magsuot ng kulay pink. At muli po, inaanyayahan namin kayo na nakiligin ng aming proyekto na hampas po ay sumapit. Wish mo sa parol ay isabit kung saan pwede nyo mong isulat ang inyong mga kahilingan sa parol na nagkakahalagang 100 pesos or sa Christmas card na worth 100 pesos po. At ang 10 pesos po. At ang maliligo po na pondo dito sa ating proyekto ay ipapamahagi po natin sa ating Christmas gift giving sa mga pamilya po na mga kapuspalad po. At maaari din po kayong mag-donate ng medyo package gaya ng spaghetti, spam, or kahit ano pong delata na taos po sa inyong puso na pwede nyo pong ipamahagi. At pwede rin po kayong magbigay ng candies na ipapamahagi natin sa mga bata sa darating na Pasko. Yun lamang po, maraming salamat. Manalangin tayo. Ama namin o pagmahal, amin ang pinagsaluhan ang biging na magbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Kung po kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Diyos Ama na bugtong
ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak na nagparita na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpapanal sa inyo, pakundangan sa liwanag na kanyang pagdating, at siya rin namang pumuspos sa inyo ng pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patlagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manlubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kagatilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat ng ating makapangyarihan Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lumayo kayong taglay at kapayapaan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.